talaga yung mga ganito, yung Filipino delicacies. Yay! Our puto maya is done. Creamy, light. Hindi siya super lasang ginger. There is just a hint of ginger. Let's try it with the sikwate. Ganyan. Or ganito. Hello and welcome back to my kitchen. And today meron tayong gagawin na another dish na Cebuano ulit. Cebuano dish. Di nyo natatanong, sa father side, sa Soto side, I have a great-grandfather na nanirahan po sa Cebu and also my grandfather. However, my dad and my uncles, hindi po sila nanirahan sa Cebu, pero madalas po silang bumibisita. And bata pa lang kami, even if hindi kami madalas din makapunta na kami mga bata, love na love talaga namin ang food sa Cebu. And ngayon naman, ang dami kong mga kaibigan na Cebuano, like yung best friend ko, si Vel, my hairstylist, si Hayat, and ang dami-dami pa nila. Kaya ngayon, gagawa na naman ako ng isang dish na sikat to sa Cebu. This can be eaten for breakfast or pwede ring merienda, di ba? Ang tawag dito ay puto maya with sikwate. So, it's glutinous, para siyang suman, no? Kumbaga, di ba sa Thailand, meron yung mango sticky rice. Ito yung Filipino version nun. And then, meron siyang kapartner, syempre, na chocolate de baterong. So, gagawin natin yan. So, first things first, umpisahan na natin yung ating dish. So, ang unang kakailanganin natin is glutinous rice flour. Mainit yung aking steamer. Ayan na. Kasi nire-ready ko na siya para kulo-kulo na lang tayo. Papakulo na lang natin mamaya. And then we have yung glutinous rice flour. This is about 3 cups. Binabad na namin to sa tubig. Maganda if at least an hour. Diba? Mga 1 hour yung ibabad para madali siyang maluto. And talagang ma-retain niya yung moisture niya. Okay? So, we are going to cook this through the steamer. So, yung steamer ko, maliliit yung butas niya. Okay? Pakita na rin natin para sure. Free facial. Kita nyo? Yan. So, it has small holes. Pero, kung ang steamer ninyo, malalaki yung mga butas, I suggest maglagay kayo ng cheesecloth o kaya yung parang ayun, yung ginagamit sa mga arena, ganyan. So, para the rice grains will not fall dun sa ilalim. Since mine is, my steamer has small holes, pwede ko na idiretso to. Okay? So, steam natin to. Gagawin natin, half-cooked lang siya. Okay? Then, itutuloy na natin. Walang tayo dito. So, lalagay ko na yung ating glutinous rice. Hayaan nyo na kung may konting water. Because anyway, lulusot naman yung water. Because may butas siya. Ayan. So, even it out lang. First time ko to natikman, dinala na ko ni Hayat, yung aking friend and hairstylist. Dinala niya here sa house, tsaka sa set. Sarap! Usually, they have this daw for breakfast o kaya merienda. Puto maya. Gaya-gaya puto maya. Okay, yan na. So, hantayin muna natin. And we will be back. So, we will steam this for about 30 minutes. And then, babalikan natin. Okay. So, while waiting for our glutinous rice, pwede na natin gawin yung coconut milk mixture. Pasensya na kayo, maingay ang aking steamer. So, we need coconut milk. Ito, ang ating gata. And then we will add sugar. Okay. And salt, maybe 1 teaspoon.
Mix lang natin. And luya. Okay? Yung iba, nakikita ko nilalagay nila, yung ginujuice nila yung luya, yung pinakakatas. Pwede nyo rin gawin yun. Pero ako, I'll just put the whole thing and we'll remove it na lang later. Tatanggalin natin. Baka nagtataka kayo, oh, baka masyadong maanghang yan. Hindi. Kasi buo naman siya, hindi naman siya yung tipong, kung yung juice yun, aalalayan nyo, mas konti lang ilalagay nyo. Kasi we just want the hint, yung parang may hint of ginger lang siya. So, hindi siya dapat super lasang-lasang luya. Yung, para bang, it adds like a totally different, parang na-elevate yung lasa ng dish, diba? So, lalagay lang natin yan, ganyan. So, that easy. Mix it up until the sugar is properly dissolved. So, antayin lang natin yan. Set it aside. Okay, every now and then, you can check. Actually, ginanyan-ganyan ko siya ng konti. Just to make sure that the steam goes all the way through. Dapat talagang nasa-steam siya ng maayos. Siguro, pag pumunta ka na ibang bansa, ang mamimiss ko talaga yung mga ganito, yung mga Filipino delicacies, especially mga rice cakes, yung mga dessert, suman, kasi super favorite ko talaga siya. Like kuchinta, kakanin, biko, yan, mga favorite ko yan. Although I see a lot of videos sa mga Pinoy na gumagawa sila doon, mga suman, pero parang iba pa rin kasi yung dito, diba? Yung talagang native kakanin. Siguro yun din yung mga namimiss ng mga kababayan natin ng mga OFW. Shout out pala sa mga ating mga kapatid dyan ng mga OFW na nanonood and nakasubscribe. So, kung di pa pala kayo nakasubscribe, please don't forget to like, share, and follow. Mag-subscribe na po kayo. So, in this channel, Danica Soto Pingris, I share bits and pieces of my life, family life. Of course, yung pinaka-main is recipes na natutunan ko and recipes na gusto kong i-share. And about baby care, family, iba-iba. Kung may mga iba pa kayong topics na gusto nyo i-discuss, actually anything under the sun, just comment down below, let us know your suggestions, and open naman kami. Meron din pala kami mga videos na about travel, mga travel tips for babies. So, hope you can watch that video and makatulong din sa inyo, sa mga nanonood dyan. Yan. And we're back. Ito na. Our glutinous rice is cooked. Actually, almost. Luto na siya, actually. Luto na siya. Ilalagay na natin siya ngayon sa ating coconut milk mixture. So, kanina sabi namin 30 minutes, pero parang mas mabilis, no? Siguro kasi ang lakas nung aming heat, and also because we soak the rice grains for a long time. So, I suggest, kahit nagsisteam kayo, once in a while, check nyo din. I-mix lang natin mabuti yan. Okay. Alright, so ngayon, pag na-mix na natin ng mabuti, we will put this back here sa steamer. Yes, ibabalik po siya ulit sa steamer. So, parang yung kanina lang, ibalik. Again, yung sabi ko nga, if your steamer has big holes, you can use a cheesecloth. Normal na may mahuhulog na konting coconut milk sa ilalim. It's okay. Turn the heat back on. So, yan na siya. Cover. And steam for another maybe 20 minutes. Tara! Okay, while waiting, pwede na po muna natin gawin ang ating sikwate o kaya ang ating hot chocolate. Okay, ngayon, yung ratio ng tableya sa water, usually 1:1. So, 1 tableya chocolate to 1 tableya to 1 cup water. But, ako kasi gusto ko mas matapang yung chocolate or gusto nyo mas thick siya. So, you can add more tableya. So, depende sa inyo yan. So, sa ngayon, ang nilagay ko lang is 2 cups water. Dapat yan, 2 tableya lang. Pero gagawin ko 3.
Okay, so again, depende sa preference ninyo. Malapit na siyang kumulo, so lagay na natin yung tableya natin. Dapat kanina ko pa pala nila. Yan, lagay na natin. And then, let's put ang ating sugar. Sama na rin natin to. This is muscovado. Pero sa Bisaya, kamay puwa. Ah, tama. Sa Antique, kalamay pula. You can adjust the sweetness naman later. And then, ang ating magic wand. So, haluin muna natin. You'll feel na yung tableya medyo buo pa siya. So, pisit-pisitin nyo muna. Crush it. Madali naman siya matunaw, especially if the water is hot. Okay, now, so, ganyan lang. So, why do we do this? Aside from the fact na nami-mix yung chocolate, it also creates yung froth niya. So, kumakapal yung chocolate also when we do this, yung mixture niya. So, while waiting, let's already cut our mango. So, masarap to i-serve with ripe mango. One more. Okay. Let's get to scoop out the mango. One, then isa pa. More slowly. Make sure your hands are clean. Ooh, sarap, juicy. The best talaga. So what we're going to do, then this one, paslant lang yung slice. Alright, our puto maya is done. Ito glutinous rice natin. So I have my banana leaf here. Don't forget na initin yung ating banana leaves so that you can fold it easily. So you just take the two ends, bring it together like that. So para kayong gagawa ng cone. There. And then it's time to stuff our cone with the glutinous rice. So, push it down. Push nyo. Cute kasi it will take the shape of the cone. So, push it down pa. Last. You can serve it this way or pwede rin namang naka-cover siya, ganun. Parang nakaganyan siya. Parang triangle lang. Yan. Diba? But, for plating purposes, serve natin yan so you can see it. And then, serve it with some sliced mangoes. So, gawa pa tayo ng ilang piraso pa. Push it. Okay, let's make one more. This. And let's not forget our sikwate. And our puto maya sikwate is done. Taste test na po tayo, mga kaibigan. Let's try. Okay, taste test ang ating puto maya. So, kukuha ko ng isa. I'm going to get one. Then maybe a slice of mango. Ito muna, tikman natin. Hindi ko muna lalagyan ng ng sauce. Ay, ng chocolate. I'm gonna try to describe yung taste. Creamy, light. Hindi siya super lasang ginger. There is just a hint of ginger. Super, super mild yung lasa niya.
Tapos, it's not too sweet. Tamang-tama lang. Now, let's try it with the sikwate. Ganyan. Match na match. Ang sarap. Ibang level. Actually, masarap siya on its own. Pero pag dilagyan mo ng sikwate, mas lalong sumasarap. Kalami. And then, kung gusto mo ng parang refresh your palate, eat a slice of mango. Ay, grabe! I'm so happy. Isa na naman recipe ang ating na-feature. Recipe from Cebu. Again, comment kayo sa ating comment section. Saan ba ang probinsya ninyo? And ano ang dish na paborito nyo kung nasaan kayo? Ano mga favorite dishes ninyo na gusto nyo i-feature din namin dito sa channel? Or share nyo rin, di ba? Baka may matutunan din kami sa inyo. Or if meron din kayong food na gusto nyo i-feature namin, willing kaming puntahan kayo. Just let us know. And again, I just wanna thank you for watching. God bless you all and see you sa next video. Bye!